Hello everyone, good evening. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon is about po sa mga nangyayari ngayon kanina lamang ng October 9, 2024 dahil po ito sa auto-withdraw or auto-cash out na 2,000 pesos sa GCash. Bakit ba ito nangyayari ngayon na naka-registered naman ang ating mga SIM para maging safe ang ating mga account or ang ating information? Pag-usapan natin yan. So, ito na nga yung pinalabas ngayon ni GCash na full statement kanina lang, 30 minutes lang bagong pinalabas ni GCash ang statement na ito. Ayon dito sa GCash, okay guys, translate ko na siya sa Tagalog. Okay, ayon dito, maraming users ng GCash na naghahanap sa isang seryosong issue ngayong araw, November 9, 2024, kung saan ilang users umano ang nakompermiso sa kanilang mga account. Okay guys, ito na nga yung nakikita kong mga post na kung ayon sa kanila is na mayroon pong nag-withdraw or nag-cash out ng kanilang pera na 2,000 pesos sunod-sunod. Ayon naman sa iba, meron daw nag-cash out sa kanila ng 2,000 pesos via phone number na sinasend sa iba-ibang number ang mga pera. Gaya-gaya ng pinapakita ko dyan sa screen, yan po yung mga taong na auto-cash out ang kanilang mga pera. Meron pang nawawala ng 22K, 88K, at 6K, 8K, at marami pang iba guys. Ang daming na-withdrawhan. So, ito na nga. Ayon dito, ayon sa mga nag-ulat, ilang gumagamit ng GCash ang nag-ulat, ilang hindi autorisadong transaksyon ang cash out ng pera. O diba guys, ang daming nagreklamo na hindi authorized nag-cash out ng pera. Okay. Na hindi naman, diba ngayon guys, ang update ngayon ni GCash, diba ngayon, na okay naman sana, diba? Kasi hindi natin ma-open ang ating GCash account sa ibang unit na phone number. Pero, ito yon. Ayon dito, meron po tayong problema dahil binaypass po yung pag ganitong mga senaryo kasi ng pangyayari about ditong kay GCash na biglang nawawala yung ating mga pera dahil nag-auto cash out or not authorized cash out po guys, sinesend pa sa iba-ibang number. So ito po is hacker, pang-hack po ng system ng GCash. So, nagpalabas na nga sila ng statement. Babasahin ko. Mula sa kasalukuyang pagsisiyasat, tila nagawa nga ng scammer, i-bypass. O, diba? Binaypass nga ng scammer yung GCash system. Ayan. Kumukulo pa dito sa amin, guys. Ang feature ng GCash, pagitan ng bypass sa OTP o MPIN at sa link ng telepono nito. Sinabi ng apektadong user na hindi sila nag-click ng anumang link at hindi sila nakatanggap ng anumang OTP. Ayan guys, di ba pang magsasend tayo ng pera, meron tayo minsan matatanggap na OTP pag new user po yung sasenda natin ng pera natin. Ayan guys, susunod. Hindi daw sila nakatanggap ng OTP sa kanilang pagtatapos sa kabila ng mga naapektuhan at ang aktres na si Pokwang kung saan nawalan siya ng 85,000 pesos mula sa kanyang GCash account. Umabot ng ilang oras bago ang opisyal nagpagpalabas ng statement ang GCash kung saan ipinapahayag nila na ang issue ay dahil sa mga error. Dahil daw sa error sa isang patuloy na proseso sa pagkakasundo ng system, ipinapahayag ng GCash na ang insidente na ikinahiwalay ng ilang gumagamit ng tinitiyak na ginagawa nila ang pagpasaayos na sa naapektuhang wallet. Itinitiyak namin, sabi ng GCash, itinitiyak namin sa aming mga customer na ligtas ang kanilang mga account. Ipiniliwanag na sa pahayag nito. Okay, paano masasabi ng GCash
Okay guys, ito guys, hindi naman kalakihan yung laman ng GCash ko, pero ito po yung masasabi ko. Paano po masasabi ng GCash guys na maging ligtas ang ating mga pera sa GCash account, sa ating mga GCash account? Dahil itong pangyayari na ito is marami pong naapektuhan, marami pong nag-post na na-withdrawhan po sila ng malalaking pera sa kanilang account sa GCash. So paano po i-refund po ba ni GCash ang ganyang kalaking mga pera na nawala sa mga taong naghihirap din para sa kanilang mga pera na nalakalagay sa GCash? Okay. I-refund ba ni GCash ang ganyang kalaking mga pera na nawala? Or may paraan bang maibalik ang mga pera na yan? Kasi pinaghirapan din po yan ng mga taong may-ari ng pera na yan. So, itong pangyayaring talagang ito guys, talaga guys, nakakatakot minsan kasi pag malaki po yung laman ng GCash mo, mabibigla ka na lang talaga na bigla na lang may nag-cash out without your authorization, without authorized. Hindi ka naman nakatanggap ng OTP or in-pin, or hindi ka din nakatanggap ng link para sa hacking. So, binaypass nga, kaya na auto-withdraw. So, sabi dito sa last na statement, bago ang insidente noong November 9, 2024, ang GCash ay nagkakaroon ng nakatakdang system maintenance. Meron po silang system maintenance guys that time, that day on November 9. Meron daw silang nakaschedule na system maintenance daw para sa lahat ng serbisyo sa loob ng 2 oras noong Oktubre 22 or 22, October 22 at October 24. Okay. Oo nga, meron naman silang statement na ganyan, pero yun nga siguro pag dung nag system maintenance nga, doon na nga binaypass siguro ng hacker yung GCash system or GCash payment or GCash system na. Ayun guys. So, sinabi nga dito ng GCash na tinitiyak daw nila na maging safe yung account or yung pera na dito nilalagay ng mga users. Kaya din ako, users din ako. Nawalan nga ng pera yung mga kasame user natin ng GCash ng 2,000 every cash out guys without authorization. So, i-refund ba ni GCash or ibabalik ba ng GCash system at paano ibabalik ng GCash system yung ganyang pangyayari guys. This November 9, ang daming pangyayaring naganap dahil nawalan ng 2,000 every cash out yung mga users ng GCash. Hindi lang 2,000 kundi umaabot pa ng 85,000 gaya po ni Pokwang, yung actress na si Pokwang guys. Nawalan po siya ng 85,000. So, ano po yung next statement ni GCash about dito? Mababalik pa ba ang mga perang nawala or na scam? So, thank you for watching this video. So, sana nakatulong po ang content na ito na in-explain ko po kung ano po yung nangyari at yung statement ni mismo ni GCash ngayon lang pinalabas. Ayan. So, sana mabalik po yung pera na nawala sa inyo guys. Sana mabalik po yan ng GCash or may idea man si GCash na ibalik yung pera nyo guys. Ayan. Don't forget to like and follow and keep safe everyone guys at mag-ingat. Bye!